Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na isara mo ang gate na maayos? Dahil lalabas si Inday. Mahirap pa talagang intindihin yon? Mabilis na itinigil ni Arisa ang ginagawang pagtutupi ng damit at lumabas ng kwarto matapos marinig ang galit na boses ng kanyang mother-in-law sa sala. Inayos niya ang kanyang buhok at ang gusot na damit bago lumapit. Naabutan niya ang ina ng asawa niya si Calix na hinihimas ang alagang aso na ang pangalan ay Inday. Pasensya na po. Nagmamadali kasi akong pumasok kanina dahil sa lakas ng ulan. Hindi ko pa pala naisara na maayos. Isang matalim na tingin ang kanya nakuha mula dito. Nagpapalusot ka pa. Paano kung hindi ko nakita itong si Inday agad? Alam mo bang napakamahal ng bili ni Calix dito? Sigaw nito, na tanging isang pagyukulang ang nagawa ni Arisa. Palibhasa wala kang trabaho at hindi mo alam ang halaga ng pera. Ikinuyom ni Arisa ang kanyang kamay para pigilan ng sarili na gumawa ng kahit anong reaksyon. Hindi naman na ito bago sa kanya. Ganyan na talaga ang ugali ng ina ng kanyang asawang si Calix. Iniintindi niya na lang ito dahil malimit lang ang pasensya ng mga matatanda. At kahit gustuhin man niya na bumukod sila ni Calix mula sa poder ng ina, hindi naman maiwan ni Calix ang ina dahil nag-iisa na lang ito sa buhay. Wala pa siyang kapatid. Hindi nakatakas sa kanyang pandinig ang mahinang bulong ng kanyang biyanan na alam niyang sinadya naman ipadinig sa kanya. Bakit ba kasi ikaw ang napangasawa ng anak ko? Nang maiwan siya mag-isa sa sala, nagpakawala ng mahinang buntong hininga si Arisa. Okay lang yan. Bulong niya sa sarili. Mabilis na bumalik sa kanilang silid upang ipagpatuloy ang naudlot na pagtutupi dahil magluluto pa siya ng kanilang hapunan mamaya. Hindi naman ganito ang naging takbo ng kanyang buhay noong nasa poder pa siya ng kanyang pamilya. Ngunit nang muling mag-asawa ang kanyang ama, kusa siyang umalis at piniling buhayin ang sarili. Hindi dahil itinaboy siya, at lalong hindi dahil hindi siya tanggap. Alam niya sa sarili na hindi kailanman nagkulang ang kanyang ama at ang bagong asawa nito sa pag-unawa sa kanya. Sadyang matigas lang ang kanyang ulo. Ayaw niyang maging pabigat. Ayaw niyang may umaalalay sa kanya kung kaya niya namang tumayo sa sarili niyang mga paa. Para kay Arisa, mas mabuti na maghirap mag-isa kaysa mabuhay na makiramdam at tila ba may utang na loob sa ibang tao. Hindi alam ni Calix ang tungkol sa kanyang mga magulang at hindi kailanman nito alam na meron pa siyang mga magulang. Para kay Arisa, hindi naman ata yun kinakailangan pang malaman ni Calix o malaman pa ng kanyang ama na siya'y may asawa na. Narinig niyang bumukas ang pintuan ng kanilang silid. Napalingon si Arisa at agad na tumayo nang makita ang mukha ni Calix. Bahagyang napakunot ang noo ni Arisa nang mapansing may kakaiba sa mukha nito. Tila ba may mabigat itong iniisip? Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis siyang nginitian ni Calix. Isang ngiti na hindi umabot sa mata nito. At sa unang pagkakataon, may kakaibang naramdaman si Arisa. Maaga kayata ngayon? Maingat na bati ng babae habang inilalapag ang natuping damit sa gilid ng kama. Maikling tugon ni Calix. Inilapag dito ang dalambag sa mesa at dumiretso sa bintana at tumalikod sa kanya. Pinagmamasdan na malawak na lupain at tanging ang kanilang tahanan lamang ang nakatayo. Malayo ang kanilang mga kapitbahay. Hindi niya yun pinansin agad. Sanay na siyang tahimik si Calix paminsan-minsan kapag pagod mula sa trabaho na hindi biro. Nagtatrabaho siya sa kanilang probinsya bilang isang magistrate o husgado na nag-handle lamang ng simple at di gaanong risk na mga kaso. Magluluto ako mamaya. Gusto mo ba ng sabaw? Medyo malamig ang panahon. Alok niya. Sinusubukang gawing normal ang himig ng boses. Hindi ito agad sumagot. Saglit siyang tumigil. Calix? Muli niyang tawag. Nilapitan niya si Calix at malambing na niyakap ito mula sa likod. Hinawakan ni Calix sa kanyang braso na nakapulupot upang tanggalin bago siya nito harapin. Kahit ano. Maikling sabi ni Calix sa kanya. May kung anong kumirot sa dibdib ni Arisa.
Hindi niya may paliwanag pero pakiramdam niya may kung anong nagbago sa loob lamang ng isang araw. Inangat ni Arisa ang kanyang paningin upang matignan si Calix ng mas maayos. May problema ba? Wala. Mabilis nitong sabi. Doon, si Arisa mas lalong napaisip. Hindi na siya nagsalita pa. Sa halip tumango na lamang siya at tumalikod upang magtungo sa kusina. Pagkatapos kumain, walang imik na tumayo si Arisa at sinimulang ligpitin ang lamesa. Isa-isang inipon ng plato, maingat na dinala sa lababo, at hinayaang umagos ng tubig upang hugasan ng mga yon. Sa bawat lagaslas ng tubig, pilit niyang pinatatahimik ang isip. Pagkatapos kinuha niya ang supot ng basura. Sa labas lang ako. Tanging pagtango ang naging sagot ni Calix. Paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Tahimik ang paligid, tanging huni ng mga insekto ang maririnig. Nang maitapon ang basura, papabalik na sana siya nang may marinig na boses mula sa bintana ng silid ng kanyang biyanan. Hindi kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Boses yun ni Calix. Hindi niya alam kung bakit pero kusang bumagal ang kanyang hakbang. Kanina ko lang nakausap ang prinsesa. Malinaw niyang narinig. Napahinto siya. Unti-unti siyang lumapit. Dahan-dahan ang bawat takbang upang hindi makalika ng ingay. Hindi ko na kaya magtiis sa trabahong ito. Walang patutunguhan, walang parangal, walang pagangat. May sinagot ang kanyang biyanan, pero masyado itong mahina para marinig niya. Inalok niya ako ng mataas na ranggo. Isang posisyon na bihira ibigay sa kahit kanino. Naramdaman ni Arisa na tila may malamig na bagay na gumapang sa kanyang likod. Sa tingin niya, hindi niya gugustuhin ang susunod na malalaman. May sinabi ba siyang kapalit? Anong hiningi niyang kapalit? Isang katahimikan lang ang kanyang narinig. Aalis na sana siya nang marinig ang huling sinabi ni Calix. Kaya ko naman sigurong gawin. Sagot nito. Agad siyang bumalik sa loob para ipagpatuloy ang ginagawa. Ngunit binabagabag siya nang isiping yon kung anong kapalit ang hinihingi ng prinsesa. Marami siyang tanong. Gusto niyang malaman ang tungkol doon. Ngunit hanggang sa sila'y mahiga para matulog, walang kinukwento si Calix sa kanya. Sinulya pa niya ang asawang nakatalikod. Paano nagkaroon ng komunikasyon si Calix sa prinsesa ng bansang ito? Isang normal na mamamayan lang naman sila sa maliit na probinsyang ito. Bumuntong hininga si Arisa dahil mukha na naman siyang nagsiselos kahit wala naman dapat. Naalimpungatan si Arisa sa kalagitnaan ng gabi. Malakas ang buhos ng ulan sa bubong. Napabangon siya na mapansin ang bakanteng espasyo sa kanyang tabi. Tinignan niya ang banyo, ngunit bukas naman ang pintuan kaya paniguradong wala ron si Calix. Calix? Mahinang tawag niya. Walang sumagot. Mabilis siyang lumabas ng silid. Tinungo ang sala, kusina. Walang tao. Ma? Tawag niya sa kanyang biyanan. Dahil kahit ang pintuan ng kwarto, bukas. Tahimik ang paligid. Binuksan niya ang ilaw bago na pagpasyahan na tignan ang labas ng bahay. Saan naman tutungo ang kanyang asawa ng ganitong oras? Hindi pa man nakakatapak ang kanyang paa sa labas. Isang matigas na bagay ang humampas sa kanyang batok. Napahandusay siya sa lupa, nanlabo ang kanyang paningin. Umiikot ang paligid, ngunit bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin, malinaw niyang nakita kung sino ang may hawak ng kahoy, ang kanyang biyanan, at si Calix na ang kanyang asawa na nasa likod nito. Nakatayo lang, wala man lang ginawa, walang pagtatangkang pigilan ng nangyayari. Unti-unting lumubog ang kanyang kamalayan sa dilim, kasabay ng tunog ng malakas na ulan. Mabigat na patak ng ulan ang unang bumungad kay Arisa na magkamalay siya. Hindi lang isa, dalawa, kundi ay sunod-sunod. Napangiwi siya sa sakit. Parang binibiyak ang kanyang ulo. Lalo na ang batok na tila may humampas pa ring matigas na bagay sa bawat tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Dilim, ulan, putik. At saka lang niya napagtanto na nakahiga pala siya sa lupa.
Pinilit niya igalaw ang kamay, ngunit may kung anong pumipigil sa kanya. Mabigat, siksik, basa. Ano to? Nahihirapan niyang sabi. Nanlaki ang mga mata ni Arisa nang maiangat niya ang paningin. Nandun si Calix, hawak ang isang pala at binubuhusan ang katawan ni Arisa ng lupa. Anong ginagawa mo? Ililibing mo ba ako ng buhay? Galit na sigaw ni Arisa sa asawang hindi niya aakalain na magagawa ang bagay na yon sa kanya. Hindi man lang ito sumagot. Calix! Nagsimulang pumasok ang lupa sa bibig ni Arisa sa kanyang ilong. Ubo siya ng ubo. Pilit na iniiling ang ulo upang makalanghap ng hangin. Calix, pakiusap. Pero wala. Tanging ulan na tunog ng pala ang kanyang naririnig. At sa sandaling yon, doon niya natuluyang naunawaan kung anong kapalit na hinihingi ng prinsesa. Bago tuluyang matabunan ng kanyang paningin, walang emosyon si Calix na humarap sa kanya at yun ang kanyang nakita. May pumatak na tubig sa mukha nito, pero hindi. Imposibleng umiiyak ito kung ganito ang ginawa ni Calix sa sariling asawa. Napabalikwas siya ng bangon. Nanginginig at nangingilabot. Hinawakan niya ang hinihingal na dibdib. Pakiramdam niya, tumakbo siya na ilang kilometro. Naramdaman niya ang iba't ibang kirot sa kanyang buong katawan. Hindi niya agad naunawaan kung nasan siya. Amoy dahon at lumang mga kahoy. Nang igalaw niya ang ulo, napangiwi siya sa sakit ng kanyang batok. Dahan-dahan. Isang mahinhin na boses ang kanyang narinig. Nilingon niya ang isang sulok ng silid. Isang babaeng nakaupo sa tabi niya, abala sa ginagawa nitong pagtatahi. Sa kabilang gilid may isa pang babaeng naghahalo ng dinikdik na dahon sa isang mangkok. Nasaan ako? Ligtas ka. Ako si Grace. Siya si Alice, kaibigan ko. Napapikit si Arisa. Pilit inaalala ang huling nangyari. Napansin naman yun ni Grace. Alam namin na nangyari, kami ang kumuha sa'yo doon. Naguluhan siya. Paano? Nagkatinginan sina Grace at Alice. Galing kami sa kagubatan noon. Naghahanap kami ng halamang gamot. Natuto na kasing manggamot si Grace kaya madalas kaming maghanap ng mga kailangan niya. Marahan ay pinagpatuloy ni Grace ang sinabi ni Alice. Habang pauwi kami nakita namin siya. Yung lalaki. Naunawaan naman ni Arisa. Si Calix. Bitbit ka niya, wala kang malay. Kala namin nung una may nangyari lang sa'yo. Pero nagtago kami nang makitang dumiretso siya sa bakanting lupa malapit sa ilog. Nanigas ang katawan ni Arisa. Nag-alala kami kasi baka kung anong posibleng gawin ng isang lalaki sa isang babaeng walang malay sa kalagitnaan ng gabi. At doon namin nakita kung paano kanya inilapag sa hukay at kung paano kanya tinabunan ng lupa. Napapikit si Arisa. Bumalik sa kanya ang pakiramdam ng lupang pumapasok sa kanyang bibig. Hinintay namin makaalis siya. Ayaw ko sana makaalam kasi kami nito ni Grace, hindi naman talaga sumasali sa ganung gulo eh. Pero itong kaibigan ko, pinilit niya ako sinabihan na kailangan mong matulungan. Kaya wala na ako nagawa kundi sundan siya sa paghuhukay. Puno ng pasasalamat na tinignan ni Arisa si Grace na ngayon ay nakangiti lang sa kanya. Ang gaan ng ngiting binibigay nito? Ang babaeng ito ang dahilan kung ba't nabigyan siya ng pagkakataon na muling mabuhay. Kala namin huli na ang lahat. Sabi ni Grace. Saglit itong tumigil at tumingin kay Arisa. Pero humihinga ka pa. Teka, nasan ako ngayon? Ang totoo niya, nasa kumbento ka. Bukod sa amin ni Alice, wala nakakaalam na nandito ka. Ilang araw na? 3. Mataas ang lagnat mo kahapon, kala namin mawawala ka ulit eh. 3 araw. 3 araw na iniisip ng lahat na patay siya. So, magmamadre kayong dalawa? Tanong ni Arisa sa mga ito. Hindi. Anong ginagawa niyo dito? Malungkot na tumingin si Grace kay Alice. Nakuha naman agad ni Alice ang ibig nitong sabihin. Noong 7 taong gulang pa lang itong si Grace, inakusahan siya na tinulak niya raw ang kanyang stepmother sa hagdanan kahit di naman.
Nagdadalang tao ito kaya lahat ng tao naniwala agad. Sinubukan ko ipaliwanag na hindi ko kailanman magagawa yon. Pagpapatuloy ni Grace sa sinabi ni Alice, sinabi ko pa na ang stepmother ko mismo ang kusang nagbagsak ng sarili niya sa hagdan. Pero walang naniwala kahit si Papa. Sandaling natahimik si Grace bago nagpatuloy. Kasi, ba't nga ba naman nila iisipin na ilalagay ng isang buntis ang sarili niya sa panganib, di ba? Napaismid si Alice. Siyempre, ang walang hiya mong stepmother lang ang kayang gumawa nun, no? Ilang taon ka na ngayon? 19 years old na ako. Napanganga si Arisa sa nakuhang sagot. Pinadala ka rito ng ganito katagal? Wala man lang silang balak na ibalik ka? Ikaw, Alice, matagal ka na rin ba dito? Kinupkup ako ni Grace at nagtrabaho ako sa kanila bilang katulong. Magkaedad lang kami. Kaya nung pinadala siya rito para magtino, sumama na lang din ako. Umiling si Grace. Hindi ko alam kung anong sinasabi ng stepmother ko sa kanila para tuluyan nila ako makalimutan. Pero matagal ko ng plano. Napagkatungtong ko ng 20, babalik ako sa amin. Oo, ilang linggo na lang kaarawan niya na. Nagpadala na siya ng liham sa tahanan nila upang sunduin siya para doon niya ipagdiwang ang kanilang kaarawan. Happy birthday, Grace. Thank you. Arisa. Tawagin niyo na lang akong Arisa. Salamat dahil tinulungan niyo ako Buong buhay ko, utang na loob ko sa inyo. Nako, hindi. Kahit sino naman siguro ng tao na makasaksi sa nangyari. Pareho din ang gagawin. Tama. Sigunda ni Alice sa sinabi ni Grace. Salamat pa rin sa inyo Sa likod ng kumbento, lampas sa taniman ng mga halamang gamot at sa makitid na daang halos matakpan na ng damo, may bahagi ng gubat na bihirang puntahan ng kahit sino. Walang kabahayan, walang usok na nagmumula sa bubong, walang bakas ng tao. Tanging tunog ng mga ibon, lagaslas ng dahon at hangin na sumasayaw sa pagitan ng matatandang puno. Doon, sa ilalim ng malalapad na sanga ng mga kahoy, may isang maliit na kubong gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Isang bahay-bahayan na minsan ginawa ni Grace bilang taguan tuwing gusto nilang mapag-isa. Doon pansamantalang nanirahan si Arisa. Pinangakuan siya ni Grace na kapag makakabalik si Grace sa kanilang tahanan, dadalhin siya nito at bibigyan ng panibagong katauhan. Sinabi naman ni Arisa na magtatrabaho siya roon bilang isang katulong ni Grace, kahit maliit man ang bayad. Hindi ito madaling mapansin mula sa daan. Kailangan mong dumaan sa makapal na halaman at sundan ng halos di na makitang bakas ng yapak upang marating doon. Para itong lihim na lugar na sadyang itinago ng gubat mula sa mundo. Araw-araw, palihim na dinadalhan si Arisa ni Grace at Alice ng pagkain, tubig at halamang gamot. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unting bumabalik ang lakas ng kanyang katawan. Isang gabi, sa gitna ng makapal na dilim at malamig na hangin ng gubat, muling palihim na umalis sina Grace at Alice sa kumbento. Bitbit nila ang maliit na supot na pagkain at bagong dinikdik na halamang gamot para kay Arisa. Sanay na sila sa daang yon, sa pag-iwas sa mga sanga, sa pag-apak sa tuyong dahon na walang ingay. Ngunit sa pagbabalik nila sa kumbento, hindi nila napansin ang aninong naghihintay sa tarangkahan. Nahuli sila. Mahigpit ang patakaran sa kumbento. Walang maaaring lumabas sa oras ng gabi nang walang pahintulot. At ang kaparusahan ay pisikal. Pinapila silang dalawa sa gitna ng bakuran. Hawak ng madre ang mahabang pamalo. 50 bawat isa. Napatayo si Alice sa takot. Ngunit bago pa man magsimula, agad na humakbang si Grace. Ako na lang po ang tatanggap. Ako ho ang nagaya. Ako lang po ang may kasalanan. Grace, ano ba? Ngunit hindi siya pinansin nito. Sa akin na po ang parusa. Sandaling nag-isip ang madre bago tumango. Matagal niyang hinihintay ang ganitong pagkakataon. Palihim na ipinagbili ng stepmother ni Grace sa kanya noon pa. Hanapan ang dahilan ng dalaga upang tuluyang maparusahan habang nasa loob ng kumbento. Isang pagkakamali lamang ang kailangan. At ngayong gabi ibinigay yun ni Grace sa kanya. Hindi umimik si Grace.
Hindi sumigaw. Kinagat niya ang labi at tiniis ang bawat sakit na dumadapos sa kanyang likuran. Sa ika-50, nanginginig na ang kanyang mga tuhod. Halos hindi na niya maramdaman ang likod. Sakit at pamamanhid na lang ang natitira. Ngunit hindi pa ito tapos. Maawa na kayo, tama na! Umiiyak na sigaw ni Alice sa gilid. Pilit lumalapit ngunit hinahawakan ng kapwa niya estudyante dito sa kumbento. Ang tunog ng pamalo tumatamas sa laman. At ang pakiusap ni Alice ang tanging pumupuno sa malamig na hangin ng gabi. Sa bawat hampas, mas lalong lumalalim ang katahimikan ni Grace. Hindi dahil matapang siya, kundi dahil unti-unti na siyang nauubusan ng lakas para umimik. Kinabukasan, bago pa tuluyang sumikat ang araw, naramdaman ni Arisa ang kakaibang bigat sa dibdib. Tinahak niya ang makitid na daan pabalik sa kumbento. Pagdating niya roon, nagtaka siya. Tahimik ang paligid. Walang madre. Walang tao sa bakuran. Bukas ang tarangkahan ngunit tila iniwan ang lugar. Doon niya naalala, may mga araw na sabay-sabay lumalabas ang mga madre at ang mga dalaga para sa gawain sa labas ng kumbento. Pero kung bukas ibig sabihin may naiwan. Mabilis siyang pumasok. Sa loob, nadatnan niya si Alice na nakaupo sa gilid ng kama habang hawak ang kamay ni Grace na nakadapa. Nang makita siya ni Alice, nanlaki ang mga mata nito. Arisa, doon lang niya nakita ang kalagayan ni Grace. Namamaga ang likod, may mga marka ng pamalo na bakas kahit natatakpan ng tela. Maputla ang mukha nito at mabigat ang paghinga. At sa sandaling yon, may kung anong malamig na galit ang tahimik na nabuo sa loob ni Arisa. Anong ginawa nila sa'yo? Halos pabulong niyang sabi, ngunit ramdam ang panginginig sa boses. Napayuko si Alice. Nahuli kami kagabi pagbalik namin galing sa'yo. Hindi nagsalita si Arisa. Tanging ang mabigat niyang paghinga ang maririnig sa silid. Papaluin sa katawan kapag lalabag sa isa sa mga patakaran. Binigyan kami ng tig-50 pero inako ni Grace ng lahat. Mahigpit na napakuyom ang kamay ni Arisa. Tumingin siya kay Grace. Kahit walang malay, tila bakas pa rin sa mukha nito ang pilit na pagtitiis. Unti-unting umupo si Arisa sa gilid ng kama. Maingat na hinawakan ang kamay ni Grace. Grace. Pilit na iminulat ni Grace ang dalawang mata at matamlay siya nitong initian. Namumutla na ito at walang tigil sa pag-agos ang pawis sa noo. Huwag mong iisipin na kasalanan ng mga lahat ng ito, ate. Natunaw ang puso ni Arisa sa narinig. Sa unang pagkakataon tinawag siya nitong ate. Hindi ito ang unang beses na tumakas kami. Kahit hindi pa tayo magkakilala. Ngayon masyado lang kami naging tanga kaya nahuli kami. Sunod-sunod na pag-iling ang ginawa ni Arisa. Hindi, huwag ka mag-alala. Huwag ka muna magsalita at tatawagan ko ang magulang mo para makuha ka na nila dito at magamot. Akmang aalis sa sana si Arisa pero mahigpit na hinawakan ni Grace ang kanyang kamay. Ate, gawan mo ako ng pabor. Agad na tumango si Arisa. Sabi mo sa akin kahit ano pa yan gagawin ko. Sobra sa isang dekada ako nanirahan sa kumbento. Ang pamilya ko parang tinuring na nila akong isang patay. Bukod sa mga tao dito, walang nakakaalam kung ano ang kalagayan ko. Walang lakas na tinuro ni Grace ang ibabaw ng mesa sa tabi ng kama. Yan ang kwintas na binigay sa akin ni Mama at Lola. Sapat na ito para makumbinsi sila. Ate, pakiusap. Kunin mo yan, hanapin mo si Papa at sabihin mong wala akong ginawang mali. Grace? Napatingin si Arisa sa kwintas na hawak at kay Grace. Sabihin mo sa kanila. Nagalit ako. Galit ako sa kanila sa pamilyang yon. Kahit papunta man ako sa impyerno ngayon, isusumpa kong mamumuhay sila na puno ng kasawian. Unti-unting nanlamig ang kamay na hawak ni Arisa. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang mula sa kanyang palad, papunta sa kanyang dibdib. Grace! Walang tugon. Grace! Mas malakas na tawag ni Alice, habang niyuyog-yug ang balikat. Grace, gising, pakiusap! Ngunit nanatiling nakapikit ang mga mata ni Grace. At sa katahimikan ng silid, tanging ang hikbi ni Alice at ang mabigat na paghinga ni Arisa ang maririnig. Pagkatapos mailibing ni Grace,
Puno ng galit ang dibdib ni Arisa para sa mga taong mabilis ng para sa kanila ang pagpatay. Tulad ni Calix at ng madring yon. Kumuyom ang kanyang kamay. Dahan-dahan na sumilip si Arisa mula sa silid ni Alice na mahimbing ngayon ang tulog. Gusto niyang pisikal ding makaganti sa madre, pero nabigyan siya ng panibagong plano. Natuklasan niya nagdadala ang madre niya ng lalaki tuwing gabi ng palihim. Yun ang gagamitin niyang pang-blackmail para masimulan ng plano. Malandi. Usal ni Arisa na makita ang pagbuhat ng lalaki sa madre sa isang gilid. Mabilis siyang lumapit doon at walang awat na binuksan ang pintuan. Nakita niya kung paano naghagik-gikan at nakapatong ang lalaki sa madre. Pareho itong nagulat sa kanyang pagdating, kaya isang malaking ngisi ang napakawala ni Arisa. Masyado kayata nagsasaya. Baka nakakalimutan mo na kapatay ka ng isang tao. May gana ka pang magdala ng lalaking dito? Kating-kati ka na ba talaga at dito mo pa yan dinala? Ikaw? Dinuro siya ng madre kaya natawa siya. Alam mo bang isang sigaw ko lang dito? Hindi lang 50 hampas ang matatanggap mo? Matatanggal ka rin bilang pinuno dito? Nakangisi na pananakot ni Arisa na mukhang gumagana base sa reaksyon ng madre. Anong kailangan mo? Nasabi mo na ba sa amo mo ang nangyari kay Grace? Sinong amo ang pinagsasabi mo? Mabilis na nilapitan ni Arisa ang madre at sinampal. Huwag kang magmangmangan. Hindi pa. Halos naiiyak nitong sagot habang hawak ang pisngi. Mabuti kung ganon. Inayos ni Arisa ang buhok at sinara ang pintuan. Mabuti na lamang at walang ginawa ang lalaki sa gilid. Simple lang ang gagawin mo. Huwag na huwag mong sasabihin sa pamilya Castillo na namatay na si Grace Castillo. Lalong-lalo na sa madrastang si Mona. Nang walang makuhang sagot si Arisa, galit siyang tumingin sa madre. Kaya nagulat ito at agad na sumagot. Naintindihan ko. At wag na wag mong sasabihin, kanino man, na hindi ako ang totoong Grace Castillo. Anong sinasabi mo? Yun ang huling pakiusap ni Grace sa akin. Pagkatapos mo siyang patayin. Marahas na hinablot ni Arisa ang panganang madre. Dahilan para manginig ito sa takot. Susunod ako. Huwag mo na ipagkalata, nakita mo ngayong gabi. Umismid si Arisa bago lumisan ng silid. Ilang araw matapos ang tensyon sa kumbento, isang umaga tahimik at maagang dumating ang karawahe sa harap ng kumbento. Malakas ang tunog ng mga kabayo at ramdam agad ni Arisa ang kakaibang kaba sa dibdib. 24 pa lang ang kanyang edad, pero papasa na rin bilang 19 ang kanyang muka. Sinabihan na rin siya ni Alice ng kanyang dapat gawin at kung anong klase dapat umakto bilang babae si Grace, pero kahit ganun kinakabahan pa rin siya. Makukumbinsi kaya natin sila? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Sagot ni Alice kay Arisa. Isang matandang lalaki ang bumaba sa karawahe. Malaki ang ngiti nitong lumapit at niyakap si Arisa. Anak ko. Agad niyakap pabalik ni Arisa ang ama ni Grace, na ngayon ay magiging ama niya na. Umiwalay sa yakap ang ama ni Grace at sinuri ang kanyang buong katawan. Ang laki-laki mo na, anak. Kinabahan si Arisa. Napasulyap kay Alice at nawala ang ngiti sa mukha ni Paul Castillo. Tila parang sinusuri siya ng matanda. Ganito ka ba nung huli tayo magkita? Nagbago lang ho ako nung pinadala niyo ako dito. May palihim na diin na sabi ni Arisa dito. Isang pilit na tawa ang naging sagot ng ama. Hindi na ito nagsalita pa ng tingnan ng kwintas na suot niya. Handa na ba kayo umuwi? Tanong niya at may bahagyang ngiti sa labi na hindi alam ni Arisa kung tunay ba. Nang makababa sila sa kanilang sinasakyan, isang napakalaki at malawak na mansyon ang bumungad sa paningin ni Arisa. Mas ingrande ito kesa sa pamilya ni Calix at sa bahay nila noon. Mas mataas sa mga haligi at malawak ang malalakaran. Totoo nga na isang maimpluwensya at kilalang tao si Paul Castillo. Kagaya ng sinabi ni Alice. Isa siyang loyal at tagasunod ng nakaraang hari na ginagalang ng nakararami. Maligayang pagbabalik, anak.
Mahinahong sabi ng ama ni Grace habang inaalalayan siyang umakyat sa hagdan. Bawat hakbang ni Arisa ay mabigat. Hindi dahil pagod, kundi dahil sa bigat ng papel na kailangan niyang gampanan mula ng sandaling yon. Ngunit hindi siya pwedeng umatras. Nandito na siya at nangako siya kay Grace na tatapusin niya ang laban na ito. At siya ang huling tatawa. Pagpasok pa lang nila sa loob, agad bumungad ang isang babaeng nakangiti. Isang ngiting masyadong maayos at masyadong pilit. Grace! Halos pasigaw nitong sabi, sabay bukas ng braso para yakapin siya. Ang sabi ni Alice sa kanya, ito si Mona, ang madrasta ni Grace. Ang babaeng dahilan kung ba't napunta si Grace sa kumbento at ang dahilan ng pagkamatay nito. Sa unang tingin pa lang, alam na agad ni Arisa na ito ang klase ng babaeng kayang magpanggap na napakagaling. Malambing ang boses, maamo ang muka, ngunit malamig ang mga mata. Buti naman at nakabalik ka na. Miss na miss ka na namin dito sa bahay. Sabi nito habang marahang hinahaplos ang kanyang buhok. Pinilit ni Arisa na ngumiti. Isang inosenteng ngiti. Isang ngiting dapat ay pag-aari ni Grace. Na-miss ko rin po kayo. Sagot niya sa mahinang tinig. Sa gilid ng kanyang mata napansin niya ang bahagyang panlilisik ng tingin ni Mona kay Alice. Tila nagbabantay. Tila sinusukat kung may nalalaman ba ito. Ito nga pala ang kapatid mo si Martha. Hinawakan ni Mona ang kamay ng batang babaeng nasa likod. Hi, Ate Grace. Pinigilan ni Arisa ang pagngisi. Dahil sa klase ng pagbati ng bata. Manas na nanay. Usal ni Arisa sa isipan. Ngunit bago pa makapagsalita ulit si Mona, isang mahinang boses ang narinig mula sa loob. Si Grace ba yun? Napalingon silang lahat. Mula sa dulo ng sala, unti-unting lumapit ang isang matandang babaeng may tungkod. Mabagal ang lakad ngunit matalim at malinaw ang mga mata. Ang lola ni Grace. Ayon kay Alice, paboritong apo si Grace dahil ito lang ang nag-iisang babae noon. Ngayon na may nakababatang babaeng kapatid na si Grace, hindi alam ni Alice kung pareho pa rin ba ang pakikitungo ng matanda. Pagkakita pa lang kay Arisa, agad itong napangiti. Isang ngiting walang bahid ng pagpapanggap. Halika nga rito sa lola mo. Lumapit si Arisa. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang kanyang pagpapanggap, may kakaibang init siyang naramdaman. Hinawakan na matanda ang kanyang kamay at marahang pinisilyon. Ikaw na ba ito? Napakalaki mo na. Alam kong hindi naging madali ang mga taon mo roon. Napatigil si Mona. Halatang hindi nito gusto ang tono ng matanda. Ma, wag na po nating balikan ang bagay na yon. Ngunit hindi ito pinansin ng lola. Tingnan mo ako, Grace. Napatingin si Arisa sa mga mata ng matanda. At sa mga matang yon, walang duda, walang pagsusuri, walang pagdududa. Puro pagmamahal. Basta nandito ka na ngayon. Hindi ka na nila kayang saktan dito habang buhay pa ako. Nanikip ang kanyang dibdib. Paano kaya pag nalaman na matandang ito na wala na ang pinakamamahal niyang apo? Na hindi naman siya ang tunay na Grace. Sa likod niya tahimik lang si Alice. Alam nitong pareho silang nag-iisip. Mas magiging mahirap ang lahat magmula ngayon. Dahil sa bahay na ito, hindi lang kasinungalingan ang kailangan panindigan ni Arisa, kundi ang pagmamahal na hindi naman talaga para sa kanya. Ilang araw ang lumipas, naging maginhawa ang pamumuhay ni Arisa bilang si Grace. Hindi naging mahirap sa kanya magpanggap. Dahil hindi naman masyado nakakausap at nakakasalamuha ang mga tao dito. Anong plano mo, Grace? Mahinang tanong ni Alice kay Arisa, habang abala ito sa pag-aayos ng kanyang damit. Si Alice na nagsilbing katulong ni Arisa dito gaya nung sila pa'y bata. Kikilalanin ko muna kung anong klaseng tao mga nandito. Mahinang sagot ni Arisa habang umiinom ng juice. Kaarawan mo na sa susunod na araw. Abala ang lahat para pagandahin ito. Dahil ngayon ka pala nakakabalik, panigurado maraming bisita ang ama mo na kilalang mga tao. Huwag ka mag-alala, Alice. Nginitian ni Arisa si Alice.
at umakto na tulad ng kay Grace na ilang gabi niya ng pinaghandaan. Sa tingin niya handa na siyang simulan ng unang hakbang ng kanilang plano. Miss Grace, isang boses ang nagpatigil sa kanila ni Alice mula sa labas. Pupuntahan ko lang. May bisita ka raw, sabi ng papa mo. Kailangan nandun ka. Ha? Sino raw? Ito raw ay ang Duke. Natahimik si Arisa dahil kilalang-kilala niya kung anong klase ng tao ang Duke ng kaharian. Bakit? Ba't daw nandito ang Duke? Ano sabi mo? Tanong ni Alice. Wala siyang sinagot. Sa halip, marahang inayos ni Arisa ang kwintas sa kanyang leeg, ang kwintas ni Grace. Ang nag-iisang bagay na nagsisilbing patunay ng katauhan na hiniram niya. Tulungan mo ako magayos. Huminto si Arisa sa labas ng dining room at huminga ng malalim. Takang napatingin si Alice sa kanya. Ayos ka lang? Dahan-dahan ang kanyang pagpasok. Pilit na iniiwasan ng pares ng mata na parang tinutusok siya. Isang mahinhin at marahan ang ngiti ang ginawa ni Arisa at lumapit sa ama na nasa dulo ng kabisera. Ganon din ang kanyang ginawa sa lola at madrasta. Tumabi ka rito sa akin na po. Kiniyom ni Arisa ang kamay para pakalmahin ang sistema. Nasa kaliwa niya nakaupo ang lola ni Grace, habang ang madrasta nasa kanyang kanan. Kaharap ni Arisa ang Duke. Titig na titig ito sa kanya, masyadong mapagmasid. Sa tuwing mag-aangat siya ng tingin, nandun ang mga mata ng Duke. Nakapako sa kanya na parabang may hinahanap na sagot. Ngumiti siya. Kumilos gaya ng napagpraktisan. Mahinhin, pino at parang si Grace. Habang hinahain ng mga katulong ang pagkain sa mesa, tumikim si Paul Castillo. Grace, nais ko lang ipakilala sa'yo. Si Duke Von Elizalde. Matalik na kaibigan ko ang ama niya. Simula nung naiwan itong batang ito, ako ang tumitingin dito. Hinawakan pa ng kanyang ama ang balikat ni Von. Pero mukhang hindi naman ako kailangan ng batang ito. Mas delikado pa itong kalabanin kaysa sa akin. Biro ng ama ni Grace. Nabalot ang kapagkainan ng mahinang tawa. Tanging isang mahinhinang ngiti ang ginawa ni Arisa. Ikinagagala ko makilala ka, Duke Von. Bati ni Arisa at binigyan ng matabis ng ngiti ang lalaking kaharap. Tumangulang ito at tinaas ang hawak na baso. Bilang pagbati. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam na si Arisa na magpapahangin lamang sa garden. Kailangan niyang huminga. Kailangan niyang kumawala sa bigat ng mga matang tila binabasa siya. Mabuti na lamang at nandun si Paul para daldalin si Von Elizalde. Tahimik ang hardin. Tanging ang huni ng mga kuliglig at mahinang ihip ng hangin ang kanyang kasama. Hindi pa man siya nakakailang minuto nang may kamay na biglang humablot sa kanyang braso. Napasinghap siya ngunit hindi siya makapagsigaw. Dahil mabilis siyang hinila papunta sa madilim na sulok sa likod ng malalagong halaman. Duke? Sisigaw sana siya pero bago niya maituloy, isang mahigpit na yakap ang sumalubong sa kanya. Nanigas ang buong katawan ni Arisa. Duke, anong? Kala ko patay ka na. Mahinang bulong ni Von Elizalde na nagpahinto kay Arisa. Ramdam niya kung paano manginig ang boses ng lalaking nakapulupot sa kanya. Parang may pinipigil ang emosyon na matagal ng kinimkim. Naputol ang kanyang paghinga. Marahas siyang kumalas. At may galit na tumingala sa lalaking naguguluhang nakatingin sa kanya. Anong ginagawa mo? Isang kapahangasan na yakapin na isang babae nang walang pahintulot. Sa halip na magalit, lumawak ang ngiti ni Von Elizalde. Ganyan ka pa rin magsalita. Nanigas ang panga ni Arisa. Di ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi man lang ito kumurap. Kapag galit ka, mas nagiging malinaw ang diksyon mo. Mas nagiging tuwid ang tindig mo. At hindi mo namamalayan bumabalik ang tunay mong tono. Isang hakbang ang ginawa ni Von pero hindi umatras si Arisa. At higit sa lahat, hindi kailanman ganyan tumingin si Grace Castillo. Tumahimik ang paligid. Tanging ihip ng hangin sa mga dahon na maririnig. Hindi ka si Grace. Ikaw si Arisa. Anong pinagsasabi mo? Nababaliw ka ba? At kung sino-sinong babaeng inaakala mong ako?
Isang mahinang tawa ang pinakawala ni Von. Hindi yung tawang mapang-asar kundi tawang tila matagal nang may alam. Simula na makuha ko ang titulo bilang Duke, palihim na pinagkatiwala sa akin ni Paul Castillo ang pagbabantay sa anak niya si Grace. Kilala ko siya. Kilala ko kung sino siya at alam ko ang tunay na nangyari sa kanya. Napalunok si Arisa sa sinabi ni Von. At anong gagawin mo kung ganun? Mas lalong lumapit si Von kay Arisa at sa pangalawang pagkakataon niyakap siya ng mahigpit ng lalaki. Pumunta ako ngayong gabi para ibunyag kung sino nagpapanggap na Grace. Napapikit si Arisa. Pero na makita kita, sinabi ko kay Paul na ikaw si Grace na matagal ko nang binabantayan. Nanigas ang kanyang daliri. Kahit ano pang binabalak mo dito, kahit gaano pa kalalim ang dahilan mo kung ba't mo ito ginagawa, tutulungan kita. Bahagya siyang lumayo upang titigan ito ng diretsyo. Nanatiling tahimik si Arisa. Hindi na siya kumawala sa pagkakayakap nito maya-maya. Hindi na rin siya nagsalita para itanggi pa. Dahan-dahan, bumigat ang kanyang paghinga. Von, pinatay ako ng asawa ko. Diretso niyang sabi. Naramdaman niya kung paano mas sumigpit ang yakap ni Von sa kanya dahil sa narinig nito. Hindi niya pinaganda ang kwento. Hindi niya tinakpan ng kahit ano. Nilibing niya ako ng buhay. Napapikit si Arisa nang maalala muli ang nangyari. Akala niya maayos na siya. At kaya niya nang pag-usapan kung ano talaga nangyari sa kanya pero hindi pa pala. Sunod-sunod ang naging pagpatak ng kanyang luha. Humiwalay si Von sa yakap at hinawakan ang kanyang muka. Kita ni Arisa kung paano umigting ang panga ni Von. Nakita yun ni na Grace at Alice. Sila ang naghukay sa akin, sila nagligtas sa akin. Parang batang pagsusumbong ni Arisa dito. Napabuntong hininga siya. At dahil sa ginawa ng madrasta ni Grace, namatay si Grace. Tahimik ang paligid. Walang ibang tunog kundi ang mabigat nilang paghinga. Kaya nandito ako ngayon at ginagamit ang pangalan niya. Hindi para magtago, kundi para pabagsakin ng mga taong pumatay sa kanya at ganoon na din sa akin. Marahan na pinunasan ni Von ang basang pisngi ni Arisa. Di ka talaga nagbago. Ang tapang-tapang mo pa rin. Si Arisa at Von, nagkakilala nung bata pa lang sila sa tabi ng isang ilog. Nakita ni Arisa na umiiyak si Von dahil sa mga sugat nito na natamo sa pag-iensayo. Tinawanan ni Arisa si Von, pero tunulungan niya rin naman kalaunan. Ginamot niya ito hanggang sa araw-araw matapos ang ensayo ni Von. Pumupunta siya sa tabi ng ilog para maghintay kay Arisa na gamutin ang mga sugat na nakuha niya. Hanggang sa magdalaga at magbinata sila. Pero nagbago ang lahat nung magpakalayo-layo si Arisa nang mag-asawa ng bago ang papa niya at lumipat ng ibang lugar. Hindi man lang nagpaalam si Arisa kay Von. Bagamat ganoon, palihim na iniingatan ni Von ang kapakanan ni Arisa. Binabantayan mula sa mga panganib. Ang mga pangyayari sa buhay ni Arisa, nalalaman ni Von kahit ang pag-aasawa nito. Nasaktan si Von dahil matagal niya nang gusto si Arisa pero wala siyang nagawa. Para sa kanya, mas mahalaga ang kasiyahan ng dalaga. Kaya noong abala siya sa ibang bagay, ang sunod na nabalitaan niya na lang ay ang libing ni Arisa. Nag-alab ang galit niya. Maraming tanong sa isip niya. Ngayong narito na sa harapan niya ang babaeng mahal niya, na inakala ng lahat ay patay na. Ang mga alaala ng kanilang pagkabata, palitan ng ngiti, at mga pangarap na ang kinin ng babae biglang bumabalik. Kasabay ng matinding damdamin ng ligaya, pangangalaga, at galit sa lahat ng nagbanta kay Arisa noon. Bakit po, Mama? Tanong ni Arisa pagpasok sa living room. Tinawag raw siya ng madrasta ni Grace. Wala naman siya magagawa, kundi sumunod. Nasasabi ka na ba sa kaarawan mo? Meron ka na bang maisusuot?
Sabi ni Papa, sasabihan ko lang po siya kapag handa na ako mamili na isusuot. Talaga? Tumayo si Mona para lapitan siya. Hinawakan nito ang kanyang kamay at hinaplos. Pasasamahan na lang kita kay Alice papunta sa bayan. May nakausap na ako roon. Maganda ang mga damit na gawa niya. Dahan-dahan ang umiti si Arisa. Sa isip niya mukhang nagsisimula na naman ang binabalak nitong si Mona sa kanya. At sigurado siyang hindi yun maganda. Habang naghihintay ng kanilang masasakyan si Alice at Arisa, tinignan niya ito. Ano sa tingin mo ang binabalak niya? Tanong ni Arisa kay Alice na nagkibit balikat. Masyado maraming kasamaan ang pumapasok sa utak ng babaeng yun. Hindi na ako magugulat kung haharangin tayo sa daan o maaaksidente tayo. Palihim nang umisi si Arisa sa sinabi ni Alice. Alam na agad nito ang sagot sa tanong. Akmang sasakay na sana si Arisa at Alice sa sasakyan? Nang biglang may isang magarbong sasakyan ang pumarada sa harapan nila. Nahigit ni Arisa ang hininga nang makitang bumaba si Von doon. Hindi niya alam na ganito kakisig at kagwapo ang lalaking nakilala niya noon. Pinilig niya ang ulo dahil kung ano-ano na naman ang kanyang naiisip. Joke, bati ni Alice kay Von. Hindi pinaalam ni Arisa na magkakilala sila ni Von kay Alice. Sa tingin niya hindi pa tamang panahon. Saan kayo pupunta? Nakangiting tanong ni Von kay Arisa. Napasulyap si Arisa sandali kay Alice. May pagtataka na itong nakatingin sa kanilang dalawa. Juke. Sandaling huminto si Arisa at pinandilatan ng palihim si Von. Kaya na po namin pumunta doon. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa inyo sa daan. Napatingin si Arisa sa driver na nakatayo sa likuran. Biglaan na lamang itong yumuko na magtama ang kanilang paningin. May plano nga sila. Tahimik si Arisa hanggang makarating sa paggawaan ng mga damit. Hindi naman kasi niya makakausap na maayos si Von, lalo na tandito si Alice. Sa kabilang banda, inis na binagsak ni Mona ang damit na binuborda nang marinig ang sinabi ng driver na kanyang inutusan. Ano sabi mo? Ba't hindi mo pinigilan ng joke? Pasensya na po, madam. Kilala niyo naman kung anong klaseng tao siya. Ayaw ko pong humadlang sa kanya. Inis na napapadyak si Mona dahil hindi natuloy ang naisip niyang plano. Anong nilaso ng babaeng yun? Para samahan siya ng joke. Ilang araw pa lang siya dito pero kung ano-ano nang ginagawa. Inis na sabi ni Mona. Dumating ang kaarawan ni Grace. Ang araw ng kaarawan ni Grace ay parang pista sa mansyon ng mga Kastilyo. Ang maiimpluwensyang mga panauhin na inimbita ni Paul Castillo ay nagtipon-tipon. Sa entablado nakaupo si Arisa bilang Grace. Nasa gilid naman ng entablado si Alice na handa kung sakaling may kailangan siya. Anak, napalingon si Arisa sa ama nang tawagin siya nito. Samahan mo akong batiin ang mga panauhin natin sa labas. Sabi nito, may halo ng pananabik at pagmamalaki. Nakangiti si Arisa, maayos ang postura. At sumama sa ama. Si Alice ay tahimik sa kanyang likuran. Laging handang sumalo o tumulong kung kailangan. Hindi niya kilala ang karamihan sa mga panauhin, kaya pinipilit niya lang na magpakita ng natural na kagandahang asal. Hanggang sa isang boses ang nagpatigil sa kanya. Ginoong Paul. Isang boses na nagpahinto kay Arisa. Isang boses ng taong matagal na niyang hinihintay at nais harapin. Calix! Bati pabalik ng ama ni Grace. Nakita ni Arisa kung paano naputol ang ngiti ni Calix at kung paano namutla ang mukha nito. Ang pagkabigla ay masyadong halata. Mabuti naman at nakadalo ka sa kaarawan nito anak kong si Grace. Masigasig na sabi ni Paul. Habang inaakbayan si Arisa. Si Arisa ay mahinahon ng umiti. Hindi pinapakita ang anumang pagkilala kay Calix. Sinisigurado niya na ang pagtingin niya kay Calix ay kontrolado. Si Alice bahagyang napangiti. Alam ang plano ni Arisa.
at dahan-dahang humawak sa braso ng kaibigan para magbigay ng suporta. Nang mapansin ni Arisa na walang balak magsalita si Calix, nginitian niya ito. "Magandang hapon, Ginoo. Mabuti naman at nakarating kayo sa kaarawan ko." Napangiti si Calix ngunit may bahagyang pag-aalangan. Ramdam ni Arisa ang tensyon sa katawan nito at ang mga matang nakatingin sa kanya ay may halong pagkabigla at takot. Namamalikmata ba siya? O totoong nakikita niya mukha ng asawa niyang pinatay niya? Si Calix bahagyang yumuko sa pagbati. Magandang gabi rin, Grace. Sagot niya. Maayos ang tinig at bahagyang may pagkababa ang boses. Habang magkasalubong ang kanilang palad sa pagbati, bahagya niyang naramdaman ang panginginig ng kamay ni Calix. Tuluyan ang napabitaw si Arisa sa kamay ni Calix nang isang pamilyar na boses ang tumagos sa ingay ng mga bisita. Napahinto siya. Napatingala siya kay Von Elizalde na dahan-dahang lumalapit sa kanila. Nakasuot ito ng pormal na damit at magandang-maganda ang postura. Bawat kilos sa titig niya ay nasisiguro sa paligid na ang kapangyarihan ng Duke ay halata. Ramdam ng lahat, lalo na ni Calix, na hindi basta-basta makakalapit sa kanya ang sinuman. Kahit ang pamamaalam ni Calix para pumasok ng tuluyan sa loob ng kanilang bahay mag-ama, hindi niya na pinansin. Maligayang kaarawan, Grace. Nakahinga ng maluwag si Arisa. Sa presensya ni Von, naaalala niya ang dating kakilala, kaibigan at ang lihim na tagapagbantay sa kanyang buhay. Ang tensyon sa pagitan niya at ni Calix bahagyang napawi kahit panandalian lamang. Ilang minuto ang nakalipas, napuno na ang loob ng mga bisita. Nabalot ng musika ang paligid at kumikistap ang ilaw sa malaking chandelier. Si Arisa bilang Grace nakatayo sa gitna. Nakangiti sa lahat ngunit matalim ang titig sa paligid, lalo na kay Calix at sa madrasta niyang si Mona. Si Von naman ay tahimik sa gilid. Tahimik pero alerto. Sa bawat kilos ni Arisa, binabantayan niya. Dahan-dahan si Arisa humakbang patungo sa harap ng mga bisita. Hawak ang mikropono. Tumigil ang musika at kwentuhan. Tahimik ang lahat. Ramdam ang bawat titig sa kanya. "Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa kaarawan ko. Ngunit may ilang bagay po ako nais ipaalam at sana'y pakinggan niyo ng maigi." Napatingin sa kanya ang lahat. May halong pananabik at kuryosidad. Nung bata pa ako, pininiwalaan ng maling tao sa halip na ako. Dagdag niya at tinutukoy ang stepmother na matagal nang nanliling lang sa lahat. Pininiwalaan ng lahat ang isang kwento na mas madaling paniwalaan kesa sa katotohanang masakit tanggapin. Isang 7 taong gulang na bata ang nagsabing wala siyang kasalanan. Pero mas pinili niyong paniwalaan ng isang buntis na babae na umiiyak at nagsusumbong. Sinubukan ko ipaliwanag noon, paulit-ulit. Pero walang nakinig. Wala ni isang nagtanong kung ano ang totoo. Napalunok si Mona sa kaba. Pero hindi niya ito pinahalata na makitang sumulyap si Paul sa kanya. Nasiyahan siya na pinadala ako sa kumbento. Hindi para magtino, kundi para tuluyan akong mawala. Nabalot ang bulungan ng paligid. Ang ama ni Grace at ang lola ay nagtaka kung anong pinagsasabi ngayon sa harapan ng mga bisita ng kanilang nagbabalik na anak at apo sa kaarawan pa nito. Habang ako'y nabubulok doon, ang babaeng dahilan ng lahat ay nanatili dito. Namuhay ng komportable. Pinalaki ang anak na ginawang panakip sa kasalanan niya. Sinulyapan ni Arisa si Martha. Walang kasalanan ng batang yon, pero naging ebidensya siya ng kasinungalingan na pilit yung tinakpan. Alam niyo kung ano mas masakit kaysa sa maparusahan ng walang kasalanan? Yung maramdaman mong hindi ka pinili ng sarili mong pamilya para lang sa ikakabuti ng isang babae. Isang babaeng binalot ang buong katawan ng kasakiman at kasinungalingan. Usal ni Arisa at hinarap ng maayos si Mona na ngayon ay nalilisik na ang dalawang mga mata. Hindi alam kung ano ekspresyon na ipahikita sa muka. At ikaw yun, Mona. Ang lahat ng atensyon na punta kay Mona.
na hindi alam ko anong sasabihin at tila nanigas na lang sa kinauupuan. Mona, anong sinasabi nito ni Grace? Tanong ng lola ni Grace dito. Bumuka ang bibig ni Mona pero walang lumalabas na salita. Bago pa siya makapagsalita, isang pamilyar na boses ang pumagitna, dahilan para mapangisi si Mona ng palihim. Nandito na ang kanyang pinaplano. Tahimik na humakbang ang madre sa gitna patungo sa unahan. Hinarap niya ang mesa kung saan nakaupo ang pamilya Castillo. May kailangan lang ho ako linawin. Tungkol sa totoong nangyari kay Grace Castillo. Hindi. Hindi siya ang totoong Grace. Malakas niyang binitawan. Tumigil sandali upang masigurong naririnig ng lahat. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Mona sa narinig. Magkahalong pagkagulat at naguguluhang reaksyon ay pinakita ng lahat. Lalong-lalo na ang pamilya ni Grace. Anong sinasabi mo? Pag-akto ni Mona. Kahit sa loob niya, nasisiyahan na siya sa mangyayari. Sa tingin niya ngayong nawala na sa mundo ang totoong Grace, mas madaling niya na lang ipapatapon ang nagpanggap bilang Grace. Nilihim lang niya ang kanyang sarili para protektahan ang sarili niya. Pinilit ay ipakita ang katauhan ni Grace para itama ang nagawa niyang pagkakamali. Bahagyang natahimik si Mona sa kanyang kinauupuan. Ngayon naguguluhan na siya sa sinabi ng madre. Wala naman ito sa pinag-usapan nilang plano. Hindi po. Hindi siya ang may kasalanan. Si Mona ang may kasalanan kung bakit nawala si Grace, kung ba't siya napunta sa panganib at kung ba't ang lahat ay naniwala sa maling kwento. Namula si Mona. Hindi makapaniwala. Anong sinasabi mo? Sa pagkakataong ito, nawala na ang kanyang pagpapanggap. Nabalot ng takot ang kanyang muka. Tahimik na napangisi si Arisa sa isang tabi. At sinulyapan si Von na prente lang na nakaupo sa upuan. Tinaas ni Von ang hawak na baso bago ininom ang laman para itago ang kumawalang malaking ngisi sa labi. Kundi dahil kay Von, hindi magiging magaan ang pagpaplano niya. Sinabi niya sa akin na kapag may pagkakataon, humanap ako ng dahilan para maparusahan si Grace. Sinabi niyo na mas mabuti pang tuluyan na siyang mawala kaysa bumalik sa pamilyang ito. At noong gabing pinarusahan ko siya ng sobra, yun ang huling gabing nakita ko siyang buhay. Nanlamig ang paligid. Mabilis nilang nilingon si Grace na nakatayo sa entablado. Nasa kanilang isipan, kung wala na si Grace, sino ang nakatayo doon? Sinungaling ka! Sigaw ni Mona. Hinawakan niya ang braso ni Paul at may binulong dito para magpaawa, pero inalis lamang ng matandang lalaki ang pagkakahawak nito. Kung sinungaling ako, ba't niyo ako kinausap ng palihim bago magsimula ang piging na ito? Ba't niyo sinabi sa akin na ibunyag na hindi siya ang totoong Grace? Doon niya napagtanto. Naloko siya. Dahan-dahang tumayo si Von mula sa kanyang kinauupuan. Hindi niya kailangang itaas ang boses para marinig. Dahil alam naming susubukan mo iligtas ang sarili mo sa pamamagitan ng pagsira sa kanya. Tahimik ang bawat takbang ni Von habang lumalapit sa kinaroroonan ni Arisa. Mas lalong tumaas ang tensyon. Mas lalong kinabahan ng lahat sa mga susunod na mangyayari. Dahil nakisali na ang duke. Ang Duke na kinatatakutan ng karamihan. Kaya hinayaan ka namin mag-isip. Nakakampi mo ang madring ito. Napalunok ang ama ni Grace. Samantala si Arisa ay tahimik lang na nakatayo. Walang emosyon na mukha pero ang mga matay mabigat. Kung totoo ang lahat ng ito, nasaan ang ebidensya ninyo? Nanginginig ang boses na tanong ng ama ni Grace. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Parang yun na lang ang huling pag-asa na hinahawakan niya, na baka sakaling puro salita lang ang lahat. Dahan-dahang tumingin si Von kay Arisa bago siya ang sumagot. Hindi kami pupunta rito ng walang dala, Paul. Ikinumpas niya ang kamay at may 2 tauhan na lumapit. May dalang kahon ng mga dokumento at ilang lumang gamit. Ito ang medical record ng asawa ninyo nung gabing nahulog siya sa hagdan. Nakasulat dito na ang tama ng katawan ay hindi tugma sa pagkakatulak pababa.
Mas tugma ito sa kusa at harapang pagbagsak. Namumutla ang mukha ng ama ni Grace habang binubuklat yon. At ito naman, ang tala ng madre tungkol sa mga utos na natanggap niya sa loob ng mga taon na nasa kumbento si Grace. Napatingin ang lahat sa madre. Natahimik na tumango. Lahat ng parusa, lahat ng dahilan, lahat ng ulat ay pirmado niya. Dahan-dahan na lumingon si Von at halos mawala ng dugo. Si Mona sa muka, napaatras pa ito. Peke yan! Peke lahat ng yan! Ngunit hindi siya pinapansin. Lumapit si Alice, hawak ang maliit na kwintas. At ito? Ito ang kwintas sa suot ni Grace. Nung gabing halos hindi na siya makahinga matapos ang parusa. Dugo pa niya ang nasa likod nito. Napahawak ang ama ni Grace sa ulo. Parang unti-unting bumabalik sa kanya ang mga bagay na hindi niya pinansin noon. At kung ebidensya ng pagkawala niya ang kailangan niyo, may mga taong nakakita kung paano siya dinala palabas ng kumbento ng umagang yon, na hindi na tuluyang nakatapak pa sa lupa ang dalawa niyang paa. Dahan-dahang huminga si Arisa. At ngayon ang tanong niyo kung sino ang Grace na nasa harapan niyo? Hindi ako si Grace Castillo. Ako si Arisa Zobel. Ang babaeng natagpuan ni Grace at Alice sa gubat. Ang babaeng halos ilibing ng buhay ng sariling asawa. Napadapo naman ngayon ang paningin ni Arisa sa lalaking balot din ang mukha ng pangamba. Napayuko ito na magtama ang kanilang paningin. Ako ang tinulungan ni Grace. Ako ang itinago nila. At ako ang huling taong nakausap niya bago siya tuluyang manghina. Napapikit si Alice sa gilid. Hindi pa rin matanggap na nawala ng ganon ng matalik na kababata. Bahagya siya nagpapasalamat kay Arisa dahil malakas ng loob nitong ipaghiganti ang kaibigang na mayapa. Tumingin si Arisa sa ama ni Grace bago siya na mayapa. Isa lang ang sinabi niya sa amin. Sa akin. Huwag mong hayaang mamatay ang pangalan ko na may bahid ng kasalanan at galit sa pamilya na iba ang kinampihan. Nanlambot ang tuhod ni Paul Castillo sa narinig. Nataranta naman ang ibang katulong dahil minamasahe na ng lola ni Grace ang dibdib. Tila hindi kinaya ang mga naririnig. Kaya ako ang tumayo ngayon sa harapan ninyo hindi para magpanggap kundi para to pa rin ang huling hiling ng anak ninyo na hindi niyo pinaniwalaan. Hanggang sa muling nagsalita ang ama ni Grace, nanginginig pa rin ang boses. Kung ikaw si Arisa Zobel, paano ka napunta kay Grace? Anong nangyari sa'yo bago kanya matagpuan? Magandang tanong yan. Dahan-dahang bumaling si Arisa, hindi kay Mona, hindi sa ama ni Grace kundi kay Calix. Naramdaman yun ang lahat. At doon pa lang nagsimula ng kabahan ng lalaki. May asawa ako noon? Isang gabi nagising ako dahil malakas ang ulan. Wala ang asawa ko sa tabi ko. Hinanap ko siya sa buong bahay pero pati ang biyanan ko wala din. Paglabas ko ng bahay may humampas sa batok ko. Habang nagsasalita si Arisa, bumalik ang inis at galit na naramdaman ni Von kay Calix. Ito ang unang pagkakataon na sasabihin ni Arisa ang buong detalyadong pangyayari. Ang gusto niyang gawin ngayon ay bawian ng hininga ang lalaking nanakit sa kanya. Nagising ako habang umuulan. Masakit ang buong katawan ko. Saka ko lang napagtanto na nakahiga ako sa lupa. Habang may lalaki naghuhukay sa harap ko. Hindi ko na agad naintindihan ko anong ginawa niya. Hanggang sa hinila niya ako. Inilapag sa hukay. At ang lalaking yon, ang lalaking nagdesisyong ilibing ako ng buhay. Dahil tatanga-tanga siya. Hindi niya alam na nabuhay pa ako. At yun ay walang iba kundi ang lalaking kasama niyo ngayon. Dahan-dahang nilapitan ni Grace, o mas tamang sabihing Arisa, ang kinaroroonan ni Calix na nanigas sa kinauupuan. Namumutla ang mukha nito. Nanginginig ang kamay. Hindi maipaliwanag ang takot na unti-unting bumabalot sa kanya. Napapailing na lang si Von, na nakasunod lang kay Arisa sa likod. Handa sa kung anumang panganib ang mangyari. Hindi totoo yan! Dahan-dahang humakbang si Von pasulong. Nakapwesto sa tabi ni Arisa. May mga nakakita kung paano siya ginawang parang patay, inilibing ng buhay sa lupa. 2 saksi na handang tumistigo. Naputol ang bulungan ng magsalita ulit si Von.
At sa kung tingin ninyo kulang pa ang mga saksi? Ikinumpas niya ang kamay. Mula sa malaking pinto ng bulwagan, may 2 tauhan na pumasok. Sa gitna nila isang babaeng halos hindi makatingin ng diretsyo, ang ina mismo ni Calix. Nagkagulo ang mga bulungan. Bakit niyo ako dinala dito? Nanginginig ang boses ng ginang. Nagpanting ang 2 tenga ni Calix nang marinig ang boses at agad na palingon. Ma, Hindi niya naitago ang takot sa muka. hindi namin siya pinilit magsalita. Pero matapos niya malaman na buhay ang babaeng inakala niyang patay na kusa siyang nagsalita. Napahagulhol ang ina ni Calix. Wala kami magawa. Kailangan niya lang gawin yun dahil yun ang sinabi ng prinsesa. Mas lalong nagulat ang lahat dahil nadawit ang kapakanan ng prinsesa. Hindi lang pala ito isang simpleng isyu ng pamilya. Kapalit na maging isa siya sa mataas na ranggo bilang isang tagahukom. Kailangan niyang pumatay ng isang pamilya. Bilang tanda ng katapatan at dahil kaming 2 lang ni Arisa ang pamilya ng anak ko, wala siyang magawa kundi piliin si Arisa na patayin. Umalingaw-ngaw ang iyak ng mama ni Calix sa loob. Walang makapaniwala sa mga salitang lumalabas sa bibig nito. May isang bisitang biglang tumayo. Nakilala ni Arisa na isa ito sa may ranggo sa loob ng palasyo. Mag-ingat ka sa mga salitang binibitiwan mo. Dahil ang akusasyong yan ay hindi basta-basta. Napayuko ang ina ni Calix, ngunit patuloy ang pag-iyak. Totoo ang sinasabi ko. Personal na bumisita ang prinsesa sa bahay namin. Tinignan din niya ang lugar kung saan nilibing si Arisa ng buhay. Ma. Halos mawalan ng lakas si Calix. Dahan-dahang bumaling si Von sa mga bisita. Ngayon ninyo nauunawaan kung ba't hindi ito simpleng krimen. Ang isa'y nagutos para patayin ang kaisa-isang babaeng anak ng pamilya Castillo. Matalim na tumingin si Von kay Mona. Nahawak na ng 2 tauhan niya. Ngayon sinulyapan niya si Calix. Ang isa'y nagtangkang pumatay dahil nais lumanghap ng kapangyarihan. Sa isang kumpas ng kamay ni Von, sabay-sabay na kumilos ang kanyang mga tauhan. Sabay nilang hinawakan ang 4 na sangkot sa krimen na nangyari. Si Mona, ang madre, at ang mag-ina. Bitiwan niyo ako! Wala kayong karapatan! Sinubukan na hawakan ni Mona ang braso ni Paul Castillo, pero marahas lamang siya nitong tinulak. Hindi na siya papakinggan ng kahit sino. Isa pang tauhan ang lumapit sa madre at marahang hinawakan ang braso nito. Wala na itong lakas para manlaban pa. Samantala ang ina ni Calix, kusang lumapit sa mga tauhan. Si Calix ang huli. Nakatayo pa rin siya sa gitna. Parang hindi matanggap ang nangyayari. Calix, ikaw ay aarestuhin sa kasong tangkang pagpatay at tatanggalin ka na bilang isang pinunong tagahukom. Hindi siya gumalaw nang lapitan ng 2 tauhan. Hindi nagsalita. Parang doon lang nagsimulang lumubog sa kanya ang lahat. Mga panauhing naririto ngayon, ang mga taong ito'y dadalhin sa kustudiya ng hukuman at ang mga ebidensya ay ihaharap sa konseho. Walang tumutol, walang kumontra. Habang unti-unti nang umaalis sa mga bisita, napansin ni Arisa ang nakangiting pagtingin ni Von sa kanya mula sa gilid. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Mukha kang baliw. Bahagyang natawa si Von. Bahagyang napahinga ang balikat ni Arisa sa tahimik na gulo ng paligid. Napangiti siya at sa loob-loob niya may kakaibang init na kumalat sa kanyang puso. Lumapit si Von ng bahagya. Halos tumampi ang braso sa kanya habang naglalakad sa kanyang tabi. Baliw pero mahal mo naman. Agad na napalingon si Arisa kay Von na nakangiwi. Isang tahimik na halakak naman ang sinagot ni Von sa kanya. Sa sandaling yon, sa kabila ng lahat ng galit at bigat sa dibdib, ramdam niyang gumaan ang kanyang loob. Ang tensyon na dala ng pagpapanggap, galit sa pamilya, at alaala ni Grace ay tila bahagyang napapawi sa presensya ng binata. Okay. Ititigil ko na yung pang-aasar ko sa'yo. Dapat lang, no? Huminga siya ng malalim at inayos ang gown. Sabay silang lumapit sa Castillo family. Nagulat siya na itinaas ni Von ang laylayan ng gown para makapaglakad siya na maayos. Mahirap na, tanga ka pa naman.
Hindi ako tanga, no? Tanga ka sa pagpili ng lalaki. Doon natahimik si Arisa. Hindi niya alam kung paano makakabawi sa pang-aasar ni Von. Mas lalong natahimik si Arisa nang magsalita ito ulit. Talaga? Sino pa bang ibang lalaki ang pipiliin na isang babaeng tulad ko? Siguro ako. Bahagyang napahinto si Arisa sa paglalakad. Ang dibdib niya ay biglang bumilis ang pagtibok. Para bang ang simpleng pang-aasar na yon, nagdulot ng kakaibang init sa kanyang puso. Sa kanyang isip, napagtanto ni Arisa na sa kabila ng lahat ng sakit, galit at pagpapanggap na dala niya sa Castillo family, may isang tao na palagi nandyan, si Von. Mabilis na naging hakbang ni Arisa papunta sa pamilya Castillo. Kinausap niya ang pamilyang ito, humingi ng paumanhin sa pagpapanggap at paggamit sa katauhan ni Grace. Pinaliwanag niyang wala siyang pinagsisihan dahil nabigyan naman niya ng hustisya ang pagkawala ng babaeng tumulong sa kanya para mabuhay. Natupad din ang hiling nitong ipaabot ang mensaheng gustong ipaabot ni Grace sa pamilya niya. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng buhay ni Arisa. Sa tulong ni Von, nakabalik siya sa poder ng kanyang pamilya. Ngunit hindi na tulad ng dati, may dala na siyang bagong paninindigan at katiyakan sa sarili. Si Von, palaging nasa tabi niya. Hindi lamang naging kanlungan kundi naging tahimik na kaagapay sa bawat desisyon. Sa kanilang mga tahimik na sandali, nakikita ni Arisa ang katatagan at paggalingan ni Von. Hindi lang bilang isang kaibigan, kundi bilang isang taong handang ipagtanggol at suportahan siya sa lahat ng oras. Habang nakatayo si Arisa sa tabi ng malaking bintana, naramdaman niya ang mahigpit ngunit banayad na hawak sa balikat. Arisa. Mahina ngunit may katiyakan na tinig ang sumalubong sa kanya. Lumiko si Arisa at sa harap niya nakatayo si Von. May ngiting nakakaakit at mga matang puno ng damdamin. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya na nakikita kitang ligtas at narito sa tabi ko. Kahit ako hindi ko nagugustuhin na may makakita sa ganitong reaksyon ko nung sinabihan akong patay ka na. Salamat, Von. Salamat sa lahat ng ginawa mo. At sa pagiging nasa tabi ko kahit sa dilim ng nakaraan na bumalot sa katauhan ko. Pinaharap ni Arisa si Von at bahagyang lumapit sa kanya. Ang mga mata niya'y puno ng katiyakan at lambing. Biglang kinabahan si Arisa sa hindi malamang dahilan. Arisa, gusto ko lang malaman mo na matagal na kitang gusto. Noon pa man bago pa man tayo nawalan ng komunikasyon. At lalo na noong mga panahong palihim kitang binabantayan. Hindi lang bilang kaibigan kundi bilang isang taong hindi kayang mawala sa buhay niya. Napanganga si Arisa sa sinabi nito. Mabigat yon. Ang kanyang puso'y mabilis ang pintig. Halos hindi makapaniwala sa tinig at sinabi ng lalaki. Von, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Pero masaya ako sa mga sinabi mo. At siguro sa totoo lang, gusto ko wag na maging tanga sa pagpili ng lalaki. Sagot naman ni Arisa. Nagpakawala ng tawa ang dalawa. Lumapit si Von. Dahan-dahang inilapit ang noo sa noo ng babae. At sa isang sandali ng katahimikan, ramdam nilang parehong nakangiti ang kanilang labi. Isang lihim na pag-ibig na ngayon ay unti-unting nagiging bukas at totoo. The End.